Lumaki si Krish na walang kinagis ng ama. Sa murang edad ay sigurado na siya sa isang bagay. Lumaki ako, ang kwento ng nanay ko sa akin is, anak, pasensya ka na kasi kinailangan kong mamili between ikaw at saka yung tatay mo kasi my dad had another family. By isang time, tinanong ako ng mga kaibigan ko, Krish, paano pag na-meet mo yung tatay mo? Diba, never mo pa siyang nakikita, never mo pa siyang nakakausap. Ang sagot ko talaga noon, oras na makita ko siya, sasabihin ko sa kanya wala siyang kwentang ama. Siguraduhin ko babayaran niya lahat ng kasalanan niya. I grew to become very bitter. Bunga nito, nagsikap ng mabuti si Krish upang mapatunayan na kaya niyang mabuhay na mag-isa. Para hindi ko maramdaman lahat, ang ginawa ko, nag-aral ako mabuti. Kailangan kong patunayan na magaling ako. Kaya ko to. Okay lang kami. Kahit wala akong tatay, mabubuhay ako. So, I got honors from grade school until high school. Sa paglipas ng panahon, unti-unti namang nabuo sa utak ni Krish ang masamang pagtingin sa ina. Yung nanay ko, close kami dati. Kaya lang, the more na idikdik ng pamilya ko yung naging problema nila ng tatay ko, unti-unti nabuo rin sa puso ko yung galit. In my mind, yung nanay ko failure. In my mind, yung nanay ko walang ginawang tama. Bukod pa rito, naapektuhan rin ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Yung tingin ko sa men, okay lang, kaibigan, pero pag sobrang lapit na, hindi pwede to. Kailangan protektado. Kailangan walang lalaki makakasakit sa akin or sa nanay ko. Kasi lumaki ako, naisip ko na kaya nahirapan yung nanay ko. Kasi walang kwenta yung tatay ko at that. Nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Krish nang makakilala ang kanyang ina sa Panginoong Hesus. Ma-attend na siya ng Christian church. And every day, pinipilit niya akong i-invite. Until one time, sinama niya ako sa may Nueva Ecija. Nung bumalik kami ng Manila, as unti-unti nag-apply ako for college, medyo may nagbago sa amin ng konti. And hindi ko namamalayan, yun pala kasi pinagpaprayan ako ng nanay ko. And nung time na nag-enroll ako sa UP, sabi niya, anak, tingnan mo, may church sa tapat ng campus mo. Sana mag-church ka doon one day. Yung roommate ko, na-invite din siya. Sumama ako. Nung nagsasalita yung pastor, parang for the first time, unti-unti ko nakita yung kabilang side. Dati kasi ang nakikita ko lang at saka yung nararamdaman ko, yung dinaanan kong sakit. Pero habang tumatagal, habang nagsasalita yung pastor, unti-unti kong naramdaman yung sakit na dinaanan ng tatay ko. Kung dati hindi niya kayang patawarin ang ama, ngayon ay isang mensahe ang nais niyang ipabatid dito. I just want you to know na napatawad na kita. Wala akong sama ng loob sa'yo. Kung nandito ka, nakikinig ka ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo, I love you. Ano man yung nangyari dati, wala na sa akin yun. And wala akong natirang kahit katiting na galit sa'yo. Kasi tatay kita eh. Sa buong pusong pagtanggap ni Krish sa Panginoong Hesus sa kanyang buhay, hindi lang kakayahang magpatawad ang nakamtan niya. Tuluyan na rin nagbukas ang kanyang puso sa pag-aasawa. Meron akong isang guy na good friend ko naman. Pero pag nagpo-pray ako kay Lord for a future husband, sabi ko, God, kahit sinong kaibigan ko lalaki, okay lang talaga sa akin. Huwag lang itong isang to kasi ang kulit, ang ingay, ang daming rejection, ang daming masasakit na salita. Pero hindi siya tumigil. In fact, sa lahat ng dinaanan niya, mas lalo pa siyang naging sigurado at desidido na ligawan ako, ipaglaban ako. Ngayon, si Krish ay isa ng mabuting may bahay at mapagmahal na ina sa kanilang anak. Pag tiningnan ko yung buong buhay ko, there's only two words that I could say. Abba, Father. That means Daddy, my Daddy. And every day of my life, I'll always be thankful na pwede kong sabihin sa mga anak ko, si Mommy walang Daddy, pero yung Daddy ni Mommy, perfect.